Di ba tinanong mo ko kung kailangan ko ng trabaho? Ang totoo niyan, kailangan ko ng pera. Magkano ang pwede mo ibigay? So kailangan mo ng pera. Kaya ka magtatrabaho sa ospital namin? Ganun kasi ang pagkakaintindi ko. Tama ba ako? Oo. Kapag inalok kita ng malaking halaga, ibebenta mong sarili mo sa kahit ano? Kung kinakailangan, magkano ang ibabayad mo? Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Hello? Hindi ko marinig. Anong sabi mo? Ang mama at papa ko. Hindi na sila gumagalaw. Anong nangyayari sa kanila? Hindi ako makahinga. Tulungan niyo ako. Tumatawag ka ba ngayon galing sa Buamdong? Pwede mo bang sabihin ang address mo? Hello? Andiyan ka pa ba? Hello? Hello? Matanong ko lang. Bakit hindi mo inayos yung diaphragm tear? Yung operasyon sa Godi Hospital noon. Hindi naman kailangan magtawag pa ng isa pang doktor. Naisip ko mas mabuti kung si surgeon ang aayos ng diaphragm. Yun lang ang dahilan? Ano pang kailangan mong dahilan? Wala naman. Curious lang. Naisip ko lang baka hindi mo kasi talaga kaya. Mainit-init pa. Kakahango ko lang galing sa lutuan dito sa office. Gusto mo ba? Sorry, hindi ako kumakain ng carbs after 6 o'clock. Ganun ba? Ang galing mo sa pag-aalaga sa katawan mo. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya ko pero ayoko. Bakit ko gagawin ng isang bagay na hindi ko naman responsibilidad? Wala namang pupuri sa isang pay doctor kapag ginawa niya yon. Di naman madadagdagan ng bayad sa akin. Ganito ka ba palagi sa lahat ng bagay? Natutunan ko ito ang paraan para mabuhay. Kung ganun, bakit mo sinumbong ang senior mo dati? Hindi ko lang maintindihan. Ang sabi mo, ayaw mo ng responsibilidad. Ayaw mo rin na pinupuri ka. At hanggat maaari, gusto mong umiwas sa gulo. Pero nagsalita ka pa rin. Hindi ako nandito para sa mga payo mo. Gusto kong malaman ang halaga mo. Kaya gusto kong malaman ang lahat. Inosente ako noon, wala pang alam. Dahil sa maling desisyon na yun, nasira ang simpleng buhay ko bilang doktor. Matagal ko nang pinagsisihan yun. Sapat na ba yun? Paglabas mo, makikita mo sa dulo ng corridor ang staff room namin. Wala na mga bumabiyaheng bus sa oras na to. At malamang wala ka pang matutuluyan. Doon ka muna. Hindi mo pa nasasabi kung magkano ang sweldo ko. Pwede kang magpalipas ng gabi dito at bumalik sa Seoul bukas. Pinapaalis mo ako? Mukhang mali kasi ang pagkakakilala ko sa'yo. Ano bang binabalak mo? Pinapunta mo ako dito. Niloloko mo ba ako? Mukha ba akong mabait para sa'yo, ha? Sabi mo kailangan mo ng tulong. Oo, pero doktor ang kailangan ko.
Babayaran ko lahat ng nagastos mo sa biyahe papunta rito. Sige, umalis ka na. Anong ginagawa ko dito? Ano? May sinasabi ka ba? May pupuntahan ka ba? Ay! Wag na. Okay lang. Hindi, tutulungan na kita. Ayoko kasing may ibang humahawak ng mga gamit ko eh. Ah, okay. Sige. Good job. Good job din po, Doc. Salamat. Sa susunod ulit. Manager Zhang, bakit nandito ka pa? Ini-interview pa kasi yung mga bagong doktor. Ah, okay. Hi. Siya nga pala. Naiwan mo to. Ah, oo, yung kamay. Salamat dito. Walang anuman. Bye. Isang buwan na rin. Ha? Ang alin? Si Dr. Bemunjong. Isang buwan na rin mula nang magtrabaho siya sa Doldam Hospital. Mukhang interesado ka kasi. Ako? Hindi ah. Kasama ba niya ang pamilya niya? Hindi. Mag-isa lang siya. Ang balita ko, single na siya ngayon. Single na siya? Divorce na si Dr. Munjung? Gusto mo, maghanap pa ako ng ibang impormasyon? Wag na. Wag na. Hindi naman kailangan. O sige. Yes, okay. Hello, Elizabeth. Nandito na ako. Bored ka na, no? Hindi ako makahinga. Tulungan niyo ako. Isang linggo. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Makikita mo, magaling ako pagdating sa operasyon. Ipakikita ko kung anong kaya ko. Para mabago ang isip mo. Buong buhay ko, hindi ko pinipresyohan ng kahit sinong tao. At wala akong balak gawin yun. Kailangan ko ng 500,000. Kung advance na sweldo yun o utang man, wala akong pakialam. Kailangan ko lang ng 500,000 ngayon. May bibigay mo ba yun? Sa dinami-rami, bakit si Sobo Jin pa? Siya ang may pinaka hindi magandang reputasyon dito sa ospital. Hindi lang dahil sa hindi siya nakikipag-usap at pala kaibigan. Usap-usapan din ang ugali niya. At kailan lang, may chismis na nagtrabaho siya sa bar para lang mabayaran ng student loans niya. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang doktor. Magagawa mo yun?
Patunayan mo. Sa isang linggo, ipakita mo kung bakit dapat kong baguhin ang desisyon ko tungkol sa'yo. Tapos, ibibigay mo sa akin ng 500,000? Teka lang, hindi yun ganun kadali. Ibibigay mo talaga yung 500,000? Ito ang chopper. Route green. Route green. All clear hanggang route A. Ito ang window 1. Route green. Route green. All clear tayo hanggang sa Route A. Window 2. Clear. Ito ang car 1. Naman Sansong, report. Rotating. ETA 10. Naman Sansong. All clear. ETA 10. Ito ang chopper. All clear. R2B na. Sampung minuto nandiyan na kami. Sige, okay. Gaano katagal ang itatakbo ng joint training? Mga 2.5 oras, sir. 1 oras kang manonood. Tapos may kasunod na kalahating oras na strategy briefing. Tapos pupunta na tayo sa susunod na event. Ihinto mo! Mr. Pak! Mr. Pak! Sa harap mo! Head peddler, report. Head peddler, report back. Ito ang head peddler. Ito ang head peddler! Code 1 kami! Gumising ka, Mr. Pak! Mr. Pak! Hello! Magandang umaga! Hello, magandang Teka, sino ka? Hello sa inyong lahat! Ako si Yun Arum, 4th year resident ng Emergency Medicine. Bagong lipat ako sa Doldam Hospital ngayong araw. Sana magkasundo tayong lahat! Welcome, ako si Myung Shim. Siyang head nurse at ang may pinakamalaking impluensya rito. At ako naman, si Dr. Jung In-soo, ang butihing senior mo. Ako lang mag-isa dito. Sa malungkot na emergency room na to ng matagal na panahon. 2 buwan pa lang nang umalis si Dr. Yun dito. Tama ka dyan. Pero para sa akin, parang sobrang tagal na ng 2 buwan na yon. Anyway, masaya ako magkaroon ng bagong katrabaho. Nabubuhayan ako. Ako si Myung Jung. Akong ER expert dito. Kung may gusto kang malaman, magtanong ka lang. Ako si Ju Young Mi. 2 buwan pa lang ako dito sa Doldam Hospital. At ito naman Ako si Pakuntak. Nasa ER ako kapag walang operasyon. Ang gwapo-gwapo mo. Mahusay. Ang mga mata mo. Siya ang Mr. Pogi dito sa Doldam. Sikat siya sa mga tao, lalo sa matatanda at mga estudyante. Okay, nakapagpakilala na tayo at trabaho na. Nurse Sige. Ju? Dahil ba masyado pang maaga, walang ganong pasyente? Bakit? Anong meron? May nasabi ba akong mali? Dr. Yun? May mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa loob ng ER. Gaya ng... Gaya ng sinabi mo. na walang ganong pasyente. Dr. Yun! Makikiusap ulit ako sa'yo. Wag na wag mong babanggitin yun dito sa loob ng Doldam Hospital kahit na kailan. Wala akong pakialam kung ano pang dahilan mo. Never. Wag mo na uulitin. Okay na ba? Oo. Bakit bawal? Bakit bawal ko sabihin yun? Jinx kasi yun. Ha? Anong jinx? Kasi kapag sinabi mo yun, uulanin kami ng madaming emergency patients. Nakakatakot ang jinx dito sa Doldam. Ha? Ha? Akala ko naman seryoso. Hindi naman totoo yung mga jinx.
Hindi ako makapaniwala. Teka, sa akin lang ba ganun? Malamang pareho rin sa'yo. Sabihin mo nga rason mo. Bakit ka ba nandito ngayon? Di mo ba nabalitaan? Hindi. Ano ba yun? Sinisante ako sa main hospital. Bakit naman? Bakit ka nasisante uli? Si Hojo nang tanungin mo dahil gusto ko rin malaman. Bakit ka nandito? Hindi mo ba nabalitaan? Ang ano, hindi pa. May buwisit na general surgeon. Tumangging ayusin yung diaphragm tear ng pasyente. Kaya hindi ko na kinaya pagkatapos ng 2 magkasunod na operasyon. Bumagsak ang katawan ko, tumba ako. Uy, hindi totoo yan. Nakatulog ka nun. Hinimatay ako. Masyado akong bugbog sa trabaho bago yon. At nagkasakit din kaya ako. Eh yung paghilik mo, May ebidensya ka? yung mga staff sa OR. Magsendan ba ako ng group text? May number ka ba nilang lahat? Madali lang naman kunin yun. Konti lang kilala mo para magtanong na ganung bagay. Pwede pa rin ako maghanap ng impormasyon. Wow. Nakakairita ka talaga, So Woo-jin. Bakit? Ano? Ginagawa mo? Lumayo ka nga. Muta. Ha? May muta ka. Shit! Sino? Hello, Doc. Ako si Cha Eun-jae, second year sa CS. Kayo yung mga dumating kahapon na doktor. At sino ka? Hoy, anong problema mo? Senior natin siya sa school. General surgeon naman siya. Siya si So Woo-jin. Magkaklase kaming dalawa. Mga junior ko kayo? Ako si Bae Moon-jung, OS. Masaya ako makilala kayo. Ako rin. Kadarating mo lang ba sa trabaho, Doc? Oo. Medyo late na ako. Ay, naku, Doc. Huwag kang mailang nakausapin kami. Mas bata kami sa'yo. Emergency patients, sasama ba kayo? Oo, sasama ako. Hello, si Master Kim to ng Doldam. Oh, kumusta na? Napatawag ka? Huh? Kailangan nyo isara muna ang buong ER. Bakit naman kailangan buong ER? Hindi namin pwedeng gawin yon. Kailangan namin ng kooperasyon nyo. Hindi to maiwasang sitwasyon. Ganun ba? Sige, sir. Mahalaga kayong mga tao, kaya naman... Hindi pwede. Naiintindihan ko ang sitwasyon pero hindi ko pwedeng ipahawak sa inyo ang buong ER namin. Si Minister ang pinag-uusapan dito. Naiintindihan ko naman yon. Pero hindi pwedeng paalisin ng ibang pasyente. Yun ang prinsipyo ng ospital. Sino bang nandito? Minister ng National Defense. Nandito ang minister? Teka, sino ka naman? Sila yung mga bagong doktor. Kumusta? Ako ang EM doctor, si Jung In-soo. So, paparating na po ang ambulansya sakay si Minister. Sir, pwede bang umalis na muna kayo rito? Kailangan na kasi naming maghanda. Para to sa maayos na treatment para kay Minister. Tumabi muna kayo. Please, sir. Kailangan nyo munang umalis dito. Sumama na kayo. Gawin natin to para sa Minister. Tara. Tara. Nurse Pak, tawagin mo si Master Kim. Ihanda mo yung warm saline, intubation tube at central line kit. Sige po, Okay, Nurse Nurse O. O. Nurso, sila yung mga bagong doktor. Ako si Cha Eun-jae, second year ng CS. Ako si GS So Woo-jin. Ako ang head nurse, Om Yung Shim. Ako naman May si... inaasahan tayong paparating ng mga sugatan sa car accident. Namatay yung driver on the spot.
May major trauma yung nasa passenger seat at si Minister sa backseat. May blunt trauma sa dibdib at tiyan si Minister at hindi magandang vital signs niya. Maghanda na kayo. Dr. Yun, kunin niyo yung sonograph, mga catheter at chest tubes din. Yes, Doctor. Yes, si Doyon Wan to. Kumusta ka na? Huwag mo sabihin yan. Ligtas ako nakabalik. Salamat sa pag-aalala mo. Oo. Nitong umaga lang yan? Diyos ko. At sa Doldam Hospital? Si Minister! Oh, Dr. Jung, bakit? Anong vital signs niya? Nung una 100/80 ang BP, pero bumaba na ng 80/40. Yung saturation. Nasa 88%, full oxygen pa. IV line sa braso para sa warm saline. Pahinging mask. Apo. alam na mga bagong doktor natin ang gagawin. Kumilos ka na rin. Hoy, Arum! Anong ginagawa mo? Doc? Ganda mo yung fast! Ngayon na! May pasyente! Ano vital signs niya? BP 110/70, heart rate at 115. Stable pero masakit yung kanang binti at Dr. balikat. B! Okay, Dala papunta kayo. na. Tabi kayo. Saline sa parehong side at ihanda ang OB lab. Okay, sige, Doc. Sir, gugupitin ko ang damit mo. Malala to sa inakala ko. Anong BP? 80/40. Sir, naririnig niyo po ba ako? Hindi ito kasing dali ng naisip ko. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalyeng kailangan ko. Ipaliwanag mo sa akin lahat ng dapat malaman. Okay. Ganun ba? May iniinom ba siyang mga gamot ngayon? Sa pinto lang kayo. Yes, sir. Nandito na ang sonograph. May massive hemoperitoneum. At parehong na-damage ang liver at spleen niya. I-check natin ang chest. Chine-check ko ang blue protocol. Mukhang normal naman. Pati yung PLAPS profile. Huh? May bleeding. Blunt injury to. Merong hemothorax, hemoperitoneum, at unstable vitals. At siyang Minister of Defense. Ang daming ganap sa unang araw ko. Bumababa ang saturation niya. Minister? Minister! Mag-i-intubate ako. Unje, maganda ka na ng Ako line. na mag-i-intubate. Ikaw na sa line. Wala na tayong oras. Bakit? Bakit ang tagal mo? Tapos na ako. May problema ba? Kaya mo ba? Alisin mo. Ayusin mo sa 21 cm. Humingi ka ng 2 pack RBC at 10 pack RBC na may FFP. Yes, Doc. May RIS kayo? Oo, meron. Okay. I-CT scan muna natin siya. Kalimutan mo na ang CT scan. Dalin mo na kaagad sa OR. Bumababa na ang blood pressure at saturation niya. Kaka-intubate lang ni Dr. So. May lumabas na hemothorax at hemoperitoneum sa sonograph. Kailangan natin siyang buksan para mahinto ang pagdurugo. Gagawin mo yun nang walang CT scan? Hindi pwede. Nasaan si Dr. Nam? Naghihintay na siya ngayon sa OR. Nurse O, pumunta ka na doon ngayon din at ihanda niyo na ang gagamiting OR.
Bilis na. Yes, Master Kim. Nandito ng blood bag. Bubuksan mo siya ng walang CT scan? Mataas ang posibilidad na mag-cardiac arrest siya habang naghahanda ng CT scan. Pero may oras pa tayo dahil meron naman tayong pack RBC. Nag-damage control ka na ba? Hindi pa. Mahalaga ang bawat segundo sa trabaho natin. Kung susundin mo lahat ng protocol, hindi mo siya maililigtas. Nurse Pak, dalhin mo na siya sa OR ngayon. So, Jin, ikaw ang backup ko. May 5 minuto ka para makapaghanda ka sa OR. Bilis na! Yes, Doc. Dr. Yoon. Sino ka? Chaonje, second year ng CS. Kahapon ako na-transfer. Siguro nakalimutan mo na. Nakapag-treat ka na ng hemothorax? Oo naman, nagawa ko na yon. Second year attending ako. Hindi ko pinagbibigyan ng mga tutulog-tulog o inaantok sa OR. Huwag ka lang papahuli, malalagot ka sa akin. Sabihin mo na ngayon kung hindi mo kaya yon. Hindi, kaya ko. Hindi mangyayari yon. Kung ganon, mag-ready ka na in 5 minutes. Standby ka sa harap ng OR hanggang tawagin kita. Okay, sige, Doc. Paano niya nalamang nakatulog ako sa OR? At saka, kung alam na niya, bakit niya sinabi sa harap ng lahat? Ay, naku naman. Buisit! Papunta ka rin sa OR? Bakit? Akala mo ba ikaw lang? Ngayon, hindi na kita bubuhatin, ha? Buisit talaga. Ay, buisit. Ito ang unang operasyon mo sa Doldam. Sana maging maayos ang lahat. Masaya ako makilala ka. Ako si Nam Do-il. Hello, kumusta? Masaya akong makilala ka. Mukhang pinagpala ka pagdating sa trabaho mo. Isipin mo, si Minister pa ang una mong ooperahan. Huwag kang masyadong kabahan. Marunong tayong lahat dito. Nasaan siya? Critical ang kondisyon ni Minister. At nasa OR siya ngayon. Critical pala siya. Bakit siya dinala sa ganitong klaseng lugar? Itigil ang operasyon at tumawag ka ng helicopter. Ililipat natin siya sa Seoul ngayon din. Tapos mamamatay siya bago pa siya makarating. Ako si Master Kim ng Doldam Hospital. Nakausap ko na si Dr. Hong ng Seoul Military Hospital para sabihin ang kondisyon niya. At pumayag din siya na gawin ko ang emergency surgery. Oo, ako nagsabi na dalhin si Minister dyan. Malala ang abdominal bleeding. Baka lalo lang mapasama kung maghihintay pa tayo. Kung gusto mo siyang mailigtas, hayaan mong gawin ni Dr. Kim ang surgery. Yun lang ang natatangin niyang pag-asa. Hindi po ba kayo bibisita sa Doldam? Chairman Do? Ayos lang. Siguro baka mamaya. Pero si Minister po yun. Critical na ang kondisyon niya. Hindi niya hayaang mamatay siya. Hindi niya hayaang palagpasin ang oportunidad na katulad nito. Kaso mukhang hindi magiging madali ang surgery na ito. Tandaan mo, may angina ang Minister. At saka 2 taon na siyang umiinom ng aspirin. Mabigat ang pagdurugo niya at mahihirapan kang pigilan to. Matanda na siya at mataas ang risk ng surgery. Hindi ako sigurado kung dapat bang hayaan kitang gawin to.
Picture lang muna tayo. Itong una mong operasyon sa bagong OR, Master Kim. At saka si Minister pa, ang una mong pasyente rito. Mukhang ito na talaga magandang sign para sa Doldam Hospital. Huwag kang pakakampante. Yung unang akala nating swerte, malas pala. Ha? Ay. Iniisip ko lang, sino sa atin ang pinakamakikinabang? Meron siyang severe blunt injury sa tiyan, bukod sa liver. Meron din siyang injury sa spleen niya. Mababa ang BP at saturation niya. Unstable rin dahil sa kaliwang hemothorax niya. Baka mag-cardiac arrest siya sa oras na buksan mo siya. Sigurado ka ba? Oo, sa ngayon, kokontrolin muna natin ang bleeding. Damage control muna ang gagawin natin. Pagkatapos ng splenectomy, uumpisa na ang perihepatic packing. Imamonitor natin siya. Tapos second surgery after 48 hours. Umpisa na natin. May massive bleeding sa loob ng abdomen. Madaming dugong makikita natin. Nurse O, maganda ka na ng maraming large tape. Kumuha ka rin ng abdominal suction tubes. Scalpel. Suction. Bovi. Bumababa ang BP niya. Akin na yung large tape. Suction. Huwag kang titigil. Nagkakaroon na ng magandang visual. May 5 minuto lang para sa splenectomy. 5 minuto? Splenic artery. Forceps. Right angle. Isa pang right angle. Scalpel. Grabe, ang bilis niya. Ano? Tatayo ka lang ba dyan? Crab. Pasensya na. Isa pa, please. Akala ko komportable ka sa operasyon. Huwag mong sabihin sa akin na ito lang, di mo pa kayang gawin. Cut. Whip. Bobby. Okay. Tapos na. Sa liver naman. Bobby. Wow, ang bilis niyang kumilos. Kaya siya kilala na may malakamay ng Diyos. Dr. Cha, kailangan ka na sa OR. Masyadong malakas ang bleeding. Malaki ang damage sa liver niya. Bipolar. Tay. Ako nang gagawa niya. Cut.
Bipolar. Bobby. Suture. Nagdudugo pa rin kahit tahina. Dahil yun sa aspirin. Anong aspirin? Cut. Kung umiinom siya ng aspirin at ganito kalakas ang bleeding, paano niya papahintuin to? Clip. Hindi mo mapapahinto yung bleeding ng small vessels gamit ang clip. Spray nyo ng topical hemostatic agents. Isara nyo na. Suture natin sa second surgery. Di ko pa narinig ang ganitong paraan. Paano? Susundin ko pa rin ba siya? Gos. CS. Nandito ka na ba? Opo, nandito na. Lagyan mo ng tube. Sige, pahingi ng tube. Scalpel. Kaya mo to, Chaonje. Kaya mo to. Kelly. Gaano kadami? 600 cc. 600? Baka may iba pang bleeding point sa loob. Ano nang gagawin natin? $800 cc na. Anong gagawin niya? Paano na? Master Kim, Master Kim, Wala na bang ibang paraan? Yung intercostal vessel. Buksan muna natin yung chest. Tingnan natin mula doon. Pero wala namang indications Yung ng... aspirin yun. Oo, hindi magkaklat yung dugo. Kailangan nating iligtas kada patak. Dr. Nam, ano nang vitals niya? okay pa rin dahil sa transfusion. Stable siya around 80. Ilagay natin ang pasyente sa right semidecubitus position ngayon. Okay. Teka, sumusunod lang ang lahat dito sa utos niya? Dr. Cha, ayos ka lang ba? Oo. Pasensya na. Sorry. Sojin, kilos. Scout. Retractor. Suction. Suction! Nakita ko na. Totoo ba to? intercostal vessel nga yung may bleeding. Hindi. Nababaliw na nga siya. Flip.
ba? Dr. Cha, okay ka lang? Okay lang ako. Okay lang. Oo. Sinugod na siya sa ICU kanina lang. Oo. Kailangan natin maghintay na ilang oras pa. Tama. Hindi na bumababa ang vitals niya. Stable na siya ngayon. Bantayan niyo mabuti. Kapag naging unstable ang vitals niya, o kung may napansin kang kakaiba, tawagan mo ako. Tawagan mo ako. Sige po, Doc. I-check ko rin siya kada oras, Master Kim. Okay. Salamat. Gawin mo yan. Dr. Jung, Master Kim. kumusta na nga pala yung isang pasyente natin? Siya ba yung aide ni Minister? Oh, base sa CT scan, may konting damage yung spleen niya pero hindi pa sira yung capsule. Hindi naman ganun kaseryoso yung bleeding. Oobserbahan namin sa ICU sa ngayon. Sige, tama yan. Baka biglang lumala ang bleeding niya at kailanganin niya ng surgery. Bantayan niyo mabuti. Yes, Master. Salamat. Walang anuman. Ako si John Gite. Gusto niyo na may inom? Eto, libre lang. Oh. Gusto mong uminom? Ayaw niyo? Ako si Manager John. Eto, sige. Magiging okay din si Minister. Manager John! Manager John, Bakit? sandali lang. Kasi merong... Tingnan niyo to. Hello, si Pak Min-guk ito. Si Doyon Wan ito, Chairman. Hello sir. Kumusta na? Napatawag kayo. Opo, binabasa ko na ngayon. Hindi sinabi sa article. Pero kasalukuyang nasa Doldam Hospital ang minister ngayon. Kritikal ang kondisyon niya. Sa pagkakarinig ko, inoperahan siya ni Buyong Ju. Nag-aalala lahat ng tauhan niya sa kalagayan niya. Humihingi sila ng tulong. So sir, anong gusto niyong sabihin? Dahil ikaw ang pinakamahusay namin doktor sa Gode Medical Center. Gusto kong irekomenda ka bilang doktor niya. Ano sa tingin mo? Bakit ko nandito? Sabi ko, bantayan mo yung pasyente. Bakit? Anong problema? Yung intercostal vessel operation kanina. Gaano ka kasigurado doon? Anong sinasabi mo? Siya ang Minister of Defense, hindi kung sino lang. Hindi ba dapat mas ligtas na paraan ang ginawa mo? Kung sino man siya, anumang ginagawa o anuman ang posisyon niya. Para sa akin, isa lang siyang pasyente pagdating sa OR at wala nang iba. Yun ang iniisip ko mula umpisa hanggang matapos. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko anuman ang mangyari. Sinasabi mo bang kahit ano pwede nating gawin, mailigtas lang siya? Pinagkatiwala niya ang buhay niya dahil gusto niyang mabuhay. Dapat ko siyang iligtas. Kaya ba padalos-dalos na operasyon ang ginawa mo? Ano? Ni hindi mo nakita yung CT scan pero alam mong sa intercostal vessel. Nakabase ka lang ba sa kutob mo at swerte? Pero papaano na lang kung nagkamali ka kung di ka swinerte? Si Minister, ano na lang ang mangyayari sa kanya? Tungkol saan ba to? Bigla kang umaarting parang doktor. Akala ko ba, nandito ka lang para sa 500,000. Alam ko. Nandito lang naman ako dahil sa pera eh.
Pero nang makita ko ang operasyon na yun, natatakot ako. Na baka sa bulok na sistema pala ako umaasa. Sinong may sabing umasa ka sa akin? Wala pa ako napagpapasyahan tungkol sa'yo. Isang linggo ang pangako mo, ni hindi pa nga nakakalipas ang isang araw. Hindi mo pa nababagong isip ko, kuha mo. Ano? Nakabase sa kutob at swerte lang? Kung yun lang ang nakita mo kanina, ibig sabihin hindi ka talaga mahusay. Anong ibig mong sabihin? At ikaw, ang umalam nun. Okay, mahusay. Nalagpasan mo ang problema. Maaga pa. Para sabihin yan, nahinto ko lang yung bleeding. Huwag kang masyadong humble, Dr. Kim. Alam ko kung gaano ka kahusay na doktor. Teka, yung pinag-usapan nating doktor, nakilala mo na ba? Oo, kasama ko siya na nag-operate sa OR kanina. Isa siyang mahusay na surgeon. Hindi ko alam. Mukhang gusto lang niya magpasikat at magyabang. Trabaho natin na turuan ng tulad niya na maging tunay na doktor. Tatawagan na lang kita ulit. Diyos ko. Please lang. Ano yan, Dr. Cha? Ah, Teka, anong ginagawa mo rito? gusto ko lang makausap si Master Kim. Wala ba siya sa office mo? Hindi yun. Nasa office niya siya. Pero mukhang busy pa kasi siya ngayon. Bakit nakatayo ka lang? Sabi mo may sasabihin ka. Sabihin mo na. Kasi, Master Kim, kasi masakit yung tiyan ko dahil sa tinapay na kinain ko. Dapat nag-ingat ako sa pagkain bago ang surgery. Pasensya na sa kapalpakan ko sa unang surgery ko. Pasensya na. Pasensya na talaga. Sige po. Mukhang busy kayo kaya aalis na ako. Pasensya na po ulit. Bakit ka nandito sa ospital? Ha? Anong pagkakamali mo para ipatapon ka rito? Hindi ako tinanggal. Dalawang pagpipilian kung paano kita parurusahan. Kung di ka sususpindin, ililipat ka sa branch hospital natin. Branch hospital natin? Saan? Sa Chongson, sa Doldam Hospital. Desisyon ko ang paglipat dito. Gawain mo ba talaga yan? Bakit nagpapaligoy-ligoy ka pa, imbis na sagutin na lang ang mga tanong ko? Hindi ko ginawa yun. Bakit ba hindi ka na lang maging tapat? Masasaktan bang pride mo kapag nahuli ka? O baka naman
bumaba ang tingin ng tao sa'yo. Hindi ko maintindihan ang gusto mong sabihin. Tama, hindi mo nga alam. Mukhang ganyan nga talaga ang buhay mo. Mula ngayon, bawal ka na sa OR ko. Hindi ko kayang makatrabaho ang doktor na umaalis at iniiwan ang pasyente niya. Gaya ng sinabi ko kanina, masakit ang tiyan ko. Huwag mo nang subukang gumawa ng dahilan sa akin, Dr. Cha. Hindi mo dapat ginagawang dahilan palagi ang anxiety issues mo. Wala akong pakialam kung may sakit ka ba o nasusuka ka dahil sa kaba. Sapat na yung pag-iwan mo sa pasyente para matanggalan ka ng lisensya bilang doktor. CS surgeon na may ganyang klaseng issues, pampihira naman. Sa tingin mo, qualified ka na mag-opera sa puso ng isang tao? Gusto mo silang mamatay? Kung hindi mo kaya, mag-quit ka na lang bilang doktor! Kailangan mo bang gawin yun? Pwede mo namang sabihin yun sa maayos na paraan. Gulo ang dala nila, pareho sila. Yung isa pumayag mag-opera para lang sa pera. Yung isa naman, iniwan yung pasyente niya sa table at tumakbo palabas ng OR. Ay. Ang mga batang doktor ngayon, hindi matututo kapag hinihigpitan. Tatawagin ka lang nilang makaluma niyan. Dapat bang pigilan ko ang dila ko at i-sugarcoat ang mga opinion ko para sa kanila? Hindi ko pwedeng gawin yun, Nurse O. Wala akong oras para ton. Anong gagawin mo kapag naisip nilang umalis na lang? Eh di siguro, talagang hindi sila nababagay sa ospital natin. Pero hindi sila madaling dalhin dito. Tama ba ako? Tubig yan. Salamat, Dr. Yoon. Hindi naman ako palaging ganito. Alam mo, pinaghirapan ko talaga na makarating dito. Mula sa pagpasok ko sa medical school, hindi lumalagpas ang 4 na oras ang tulog ko. Habang yung iba kumakain ng walang problema, ako masakit ang tiyan dahil lagi ako nasa library. Tuloy lang sa pag-aaral. Siguro naka 1 litro ako ng dugo kaka-nosebleed. Nagtiyaga ako makagraduate ng 2nd sa class. At pangatlo naman ako sa CS department. Pero ngayon, dito, sa maliit na ospital na to, sinabihan ako mag-quit na lang maging doktor. Hindi siguro yun ang ibig niyang sabihin. Ang unfair. Nahahawa ako sa sarili ko para sa oras na ginugol ko maging doktor. Pakiramdam ko ngayon lahat ng pinaghirapan ko para lang sa wala. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Ikaw kaya ang role model namin. Sino? Ako? Alam naman ang lahat sa ospital na kilalang sexist talaga si Professor O. Yung makita ka namin na matapang na nakakaharap sa kanya, wow! Talagang humanga kami at naisip namin na dapat tularan ka namin. Maraming babaeng doktor ang humahanga sa'yo. At saka, genius doctor ang nag-scout sa'yo dito.
Nag-scout? Sino? Hindi mo talaga alam? Hindi mo kilala kung sinong nagpasok sa'yo rito? Ay, akala ko naman meron na akong matinong attending. Alam mo ba, kahit babae siya, mas matalino siya sa karamihan ng lalaki. Mataas ang grades niya. Yung research paper niya, mas maganda kaysa sa ibang professors. Hindi ko nakasalanan bakit siya ganun ka-tense pagdating sa OR. Ay, Di ba second year fellow siya? Bakit di mo i-transfer siya sa akin? anong pakinabang mo sa surgeon na hindi naman kaya mag-opera? Kapag pumalpak siya sa OR mo, kailangan niya nang isuko ang lisensya niya. Ilipat mo na lang siya sa akin. Ay, nako. Hindi pwede. Maniwala ka. Narinig ko silang dalawang nag-uusap. Sa tingin mo, aalis na sila agad? Sino, si Dr. Soba o si Dr. Cha? Pareho sila. Bakit mo nasabing aalis sila? Kasi ang mga kabataan ngayon, hirap pakisamahan ng katulad ni Master Kim. Ayaw nilang itinatama sila at yung pinapakialaman sila. Hindi nila hahayaang mangyari yon. Kaya hindi na rin sila nag-e-effort. Pero hindi laging ganun ang kaso. Maraming batang doktor ang masisipag magtrabaho. Mabilis ang kamay ni Dr. So. Magaling siya sa loob ng OR. Hindi ba? Oh, nandiyan ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Ako? Oh, eto. Gamot to para sa kirot. Sabi, ibigay ko raw to sa'yo. Ino? Ewan ko. Huwag ko raw sabihin. Sabi ni Master Kim. Sandali, Dr. So. Nasabihan ko ng X-ray department. Pumunta ka na dun ngayon at magpa-X-ray. Magpa-x-ray? Sabi sa akin, tignan ko raw kung may broken ribs ka. Nino? Ni Master Kim. Ang sabi niya, may iniinda kang sakit kanina sa OR. Nakabase sa kutob at swerte lang. Kung yan lang ang nakita mo kanina, ibig sabihin hindi ka talaga mahusay. Anong ibig mong sabihin? At ikaw, ang umalam nun. Okay naman ako, syempre. Maganda yung ospital kaysa sa inakala ko. Ano? Anong meron sa boses ko? Hindi hindi ako umiyak. Alam mo naman na malamig sa probinsya pag gabi. Sinisipon lang siguro ako ngayon. Ay, okay nga lang ako. Inoperahan ko yung Minister of Defense sa unang araw ko rito. Ang sabi ng lahat ng doktor, kailangan talaga nila ako dito sa ospital. Ma, sige, bye muna. Tawagan na lang kita ulit. Anong gusto mo? Coffee na may gatas at asukal. Kumusta ka na? Okay ka na ba? Ha? Oo. Okay na.
gusto mo? Sa'yo na to? Hindi na. Black coffee sa akin. Sige. Bye. Teka lang. Anong tingin mo kay Master Kim? Ano kayong pagkatao niya? Sabi, ibigay ko raw to sa'yo. Ni Master Kim. Pumunta ka na dun ngayon at magpa-x-ray. Nino, Ni Master Kim. ano bang pakialam ko sa kanya? Kailangan ko lang naman kumita ng pera. Ba't mo natanong? Wala, curious lang ako. Masungit lang ba talaga siya? O baka... O baka ano? Wala. Sige, bye. 오랜 시간이 언젠가 지나가면 나의 마음을 그때 너도 알게 될까. Dr. So, kailangan ka namin sandali. Sinong nandito? Si Pak Minggok daw. Galing sa Sagodi Medical Center, Master Kim. Pero hindi siya nag-iisa. Professor. Nice to meet you. Dr. Pak Mingo, Gore Medical Center. Bakit nandito ka? Wala pa bang sinasabi si Chairman Do sa inyo tungkol dito? Si President To yatang tinutukoy niya, Master Kim. Tungkol saan ba to? Ano bang sabi niya? Simula ngayon, ako na ang in charge sa lahat ng treatment ni Minister Rio. Sinabi ba niyang itatransfer niya sa'yo ang pasyente na inoperahan ko nang walang permiso ko? Tama. Sinabi ko nga yun. Matagal na rin. Kumusta ka na? Ay, ikaw na namang buwisit ka. Nakita na naman kita. Nakuha mo pang bumalik talaga dito, ha? Sinabi kong babalik ako. Iba ka rin. Napahiya ka na't lahat at sinipa ka pa alis dito. Dapat magtago at magpakalayo-layo ka na lang. Wala ka na mapapala dito, kaya bakit ka pa bumalik? Ganun ka ba ka-bored? Bumalik ako dahil marami pang gagawin. Pero teka, ano nga ba ang alam mo doon? Wala kang alam sa pamamalakad at sa politika. Ayaw mo makialam. Pero mas marunong naman akong kumilala kung sino ang sumisip-sip lang sa ibang tao para mabuhay na parang peste. Umayos ka. Ako ang chairman ng foundation. Ano daw ang sabi niya? Siya na ang chairman. Huh? Siya ang chairman ng board. Siya ang chairman ng board? Anong paki ko doon? At anong gusto mong gawin ko doon? Simula ngayong gabi, lahat ng gagawing medical treatment para kay Minister Yu, si Professor Pak Minggok na ang mamamahala. Siguruhin niyong walang taga-Doldam Hospital ang makikialam sa lahat ng gagawin niya. Kapag sinuway niyo ako, sisiguraduhin kong mapaparusahan kayo. Pero paano naman kung hindi ako papayag bilang doktor niya? Hindi naman kailangan ng permiso mo. Sumunod ka lang sa lahat ng utos ko. Kung ayaw mo, umalis ka na lang dito. Anong pipiliin mo? Trabaho mo
o ang pride mo? Dr. Nam! Dr. Nam, Ano yun? nakita ko yung mga sasakyan ng media. Journalist ba sila? May shooting ba sa malapit? Papunta sila sa Doldom Hospital. Doldam? Uy! Isa sa tao dito! Ayun siya, Huli lang! Saan ba ka nandito, ha? Tumula ni Minister! Dito ba ang defense minister? Gusto ko yun! Minister! Lang pala mga sugat niya! Siya! Pumunta siya ni Minister na yung sa kanya! Sige naman kayo ng konti. Stable sa 90/60 ang BP niya. Pero nasa 38.9 ang temp niya. Eh, ang urine niya. Nasa 10 to 15 cc kada oras. Bigyan mo siya ng Propacetamol at kumuha ka ng chest portable. I-monitor mo ang input-output at temp. Tatawagin ko si Master Sige, Kim. Dr. So. So, Eugene? Dito ka na nagtatrabaho? Bakit ka nandito? Dahil ako na ang doktor ni Minister Ryu ngayon. Pasensya na. Pero hindi ko pa alam ang tungkol dyan. Ngayon lang napagdesisyonan. Sasabihan ka rin nila. Ibigay mo na lahat kay Dr. Yang at tumabi ka na dyan. Hindi ko pwedeng iwan na lang basta ang pasyente hanggang sa iutos ng doktor niya. Hoy! So, Eugene, Dr. So! Bumababa ang BP niya! hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Siya na ang doktor ni Minister Ryu ngayon. Kaya makakaalis ka na dyan. Hindi ko siya pwedeng iwan hanggang sabihin niyo ng operating surgeon. Ano ba problema mo? Ang dami reporters sa labas. Anong gagawin natin? Tinatanong nila ang kalagayan ni Minister Ryu. Master Kim! Ikaw bang nagpapunta sa kanila? Manood ka lang. Nagiging kapanapanabik na. Anong gagawin natin? Master Kim! Gusto mo sa'yo na to? Hindi, black coffee sa akin. Ngayon, hindi na kita bubuhatin ha. Oo! Chaunje! Ay, gumising ka. Gumising ka. Chaunje! 어느 계절 속에 있어도 내가 따뜻하게 너를 안아주도록 Sige. Bye. 나의 사랑 그대뿐이야 비가 내려오면 항상 우산이 되어줄 사람 어느 날에 우리가 만나 힘든 하루도 견뎌낼 수 있어 Makinig kayong lahat! Yung mga buwitring yan! Sinasadya tayong hamunin makipaglaban sa kanila!
Professor! Heto na! Sandali! Alamin mo kung sino si Chonje. Sa tingin ko, kaya natin bumalik sa Golden Medical Center. Hahayaan mo silang kunin sa atin si Minister Ryu? Ikaw bang mananagot kapag may nangyaring masama sa kanya? Ikaw, kaya mo ba siyang iligtas? Hindi ka ba sasama sa akin bumalik? May hindi inisip si Do Yun-Wan tungkol dito. Kailangan gamitin natin niya. Alam na ni Do Yun-Wan ang lahat ng bagay tungkol sa'yo at sa Doldum Hospital, Master Kim. May mga bagay pa siyang hindi nalalaman.